sana po tayo na pag-aralan po natin. Para may apply po natin sa buhay natin yung, halimbawa, may sakit po tayo. Ito yung way para makuha ko yung healing. Dito sa kanta sabi, I believe you are my healer. Sabi niya, ako'y naniniwala na itong aking magagamot o tagapagpagaling. No? Kaya, basahin po natin yung 1 Peter 2:22. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Kung makapansin niyo po doon, sabi, dahil sa sugat si Kristo ay nagsigaling kayo. Ganito po kasi, no, may malalaman po tayong katotohanan tungkol dito about sa healing o sakit na una, bago natin pag-aralan yung paraan ay ang sakit po talaga ay hindi nanggagaling sa Panginoon. Gaya ng paniniwala ng iba, sabi nila, binigyan daw siya ng Diyos ng sakit o dinalhan siya ng Diyos ng sakit. Dahil ang dahilan ay para siya madisiplina o dinidisiplina daw siya ng Diyos. Sa iba naman ay parusa daw. Kaya raw siya binigyan ng sakit, ito ay parusa ng Diyos. Sa Biblia ay tingnan po muna natin para bago yung paraan na para makamtan natin yung healing sa araw-araw, maranasan natin yung pangako ng Diyos. Sa po natin sa Pilipos, no? Pilipos chapter 2:25. Po at Pilipos chapter 2. Tignan po natin, no, kung saan galing yung sakit, no? Saan kung ano ba nagmumula ng sakit. So, hindi naman ito dahil sa binalan tayo ng Diyos o kaya binigyan tayo ng Diyos. Ito sabi, Pilipos chapter 2:25 hanggang 27. Dahil ito po, ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaprodito, na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw, sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Yan, nasabi niyo po doon, no? Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit pinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y magkaroon ng sapin-sapin sa lumbayan. Ito yung Epapro, dinalaw niya po si Epaprodito. Si Epaprodito ay kapatid at kamanggagawa, no? Kawal, katiwala, no? Ni Pablo. Kasama ni Pablo na kamanggagawa ni Pablo, katiwala sa Diyos at kawal ng Diyos. Ang sabi, siya ay sapagkat inyong nabalitaan na siya ay may sakit. Napasin niya po doon, no? Si Epaprodito ay may sakit. Pero bakit siya nagkaroon ng karamdaman o ng sakit? Kasi nga po, ang sabi ng Biblia ay overwork siya sa Panginoon. No, binanggit din po yun eh. Sabi niya, tuloy natin hanggang 30, no? Doon, baba natin. Kaya nga'y sinugo kung may malaking pagpipilit upang pagkakitang muli ninyo sa Kanya, siya'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. Tanggapin nga ninyo sa Panginoon ng buong galak
at ang gayon ay papurihan ninyo. Dahil sa pagpapagal kay Kristo, ay nalapit siya sa kamatayan. Ay isinap sa tangali ng kanyang buhay upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. Pansin nyo, no? Doon, si Epaprodito, hindi naman binigyan ng Lord ng sakit. Si Epaprodito na katulong ni Pablo sa ministry o sa gawain sa Panginoon ay sabi gano'n, nalapit siya sa kamatayan dahil sa sakit. Dahil sabi niya, dahil sa pagpapagal kay Kristo. Medyo, mahirap din pala yun, no? Yung overwork ka sa ministry. No? Siguro, yung sinabayaan mo na yung katawan mo, no? Hindi ka na kumakain, no? Nakagat mo yung katawan mo sa trabaho. Kaya, ang sabi rito, overwork. Pakibasa nga yung mali sa English. No? Kung mabasahin natin sa English, sa 30. First Peter? Filipos chapter 2. Filipos. No, sa English, sabi niya, overwork. Filipos. Papagal kay Kristo. Para din sa sa trabaho. Sa trabaho. Sa mga work niyo. Mamaya na-overwork na kayo. Philippians. Pag na-overwork kayo, siyempre, hindi mo ingatan yung kapasakit na. 2:30? Oo. Because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give me. Ayun. Hindi na, nalapit siya sa kamatayan. Sakit na magkasakit siya, nalapit sa kamatayan. Pero pinagaling siya ng Panginoon. Kasi Pablo man nalungkot din dahil may sakit siya. Kasi siya yung naglilingkod na kasama ni Pablo. Kaya lang na-overwork. Kaya ang pagkakasakit ay bunga din yan ng pagkakamali ng tao. O kabayaan. Kaya inabuso mo yung katawan mo. Kahit nasabihin mo ang Diyos, magpapagaling. Tapos inaabuso mo yung katawan mo. Sobrang trabaho. Kaya lagi kang nagpupuyat. Kung na natutulog, pupuyat ka. Yun nga, pag makukuha kayong sakit, kaya kailangan ingat din. No? Kasi sabi nila, totoo na ang Kristiyano nagkakasakit. At subject tayo sa mundong ito sa sakit. Kaya lang, yung negative side doon. Yung positive side ay, yun nga, sana yung pag-iingat doon sa katawan. So, kasi kung hindi mo rin ingatan yung katawan mo, kakasakit ka. Kagaya mo, yung iba, sagad sa bisyo. Yung, nangingigayo sila. Ayan, ang sabi ng Bible, kung ano yung ginasik mo, aanitin mo. Diba, nagasik ka ng bisyo. Na talagang sinakal mo sa sarili mo, yung sigarilyo, alak, pagdating ng panahon, kakasakit ka. Kakasakit ka ng yung iba ay kaya nagkakasakit ay overwork. Hindi dahil kaya ka magkakasakit, bibigay ng Panginoon. No? Kaya sabi ng Bible, talaga ang sakit, hindi naman ibig sabihin ay lahat gawa ng Satanas. Kapabayaan din ng tao. Pero sakit nga ay ang origin galing kay Satanas. Kung ang pag-aaralan, saan ba nagsimula ang kay Satanas? Pero hindi naman ibig sabihin, pagka may sakit ka, ay meron kang evil spirit. So, pero behind nga, sa lahat ng sakit, ang pinanggalingan ay Satanas. Kaya sabi ng Bible, John 10:10, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay, at kumita. Sabi niya, Jesus, ako'y naparito upang magkaroon kayo ng buhay at kasaganaan. Kaya doon, ang magnanakaw, si Satanas. Ang sabi niya,
siya'y naparito upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Kaya lahat ng klase ng pagpatay, pamumuksa, pagnanakaw, yung Satanas ang sinagmumulan. Kaya yung sakit, o sa kamatayan, sakit na pamumuksa, galing yan sa Satanas. Kaya yun ang mga pinagmumulan. No? Aling sa Satanas, pagkakamali ng tao, kapabayaan ng tao, no? Nabutin yung kanyang sarili. No? Sabi nga ng Bible, ang pagkatakot sa Diyos ay nagpapahaba ng buhay. Kaya kung sabihin ng pagkatakot sa Diyos, sumusunod ka sa salita niya, haba buhay mo. Kung hindi, kung nga umiiksip, sakit, no? Tapos na, kung nagkasakit, hindi na yung magaling. Nga, nabuso na yung kanyang katawan. Kaya dito makita natin yung sakit ay bunga rin ng kapabayaan natin. Kaya kailangan ingat. No? Hindi